Si Florencia Susan Guiñazo ay pinanganak noong March 30, 1994 sa Mendoza, Argentina. Walang gaanong impormasyon tungkol sa personal na buhay ni Florencia. Pero mahilig siya sa mga sports at arts na siyang humulma sa kanyang pagkatao bilang matapang, masigla at napaka-creative. Siya ay nag-aral at nagtapos ng kursong Hygiene and Personal Safety sa National University of Cuyo sa Mendoza, Argentina. Sa edad na 23 ay nagkaroon ng anak si Florencia na pinangalanan niyang Milo. At makalipas ang 2 taon ay isinilang niya naman ang pangalawang anak niya na pinangalanan niyang Amber. Ngunit di nagtagal ay nagkahiwalay din sila ng ama ng kanyang mga anak. Kasunod noon ay nagdesisyon si Florencia na lumipat sa bayan ng Las Cañas. Nilaan din ni Florencia ang kanyang oras sa paglalaro ng CrossFit at rugby, kahit na ang totoong hilig niyang laruin ay football. Naglaro si Florencia sa iba't ibang mga club sa Mendoza hanggang sa naging miyembro na siya at regular na player ng Atletico Argentino. Ayon sa mga kasamahan niya, si Florencia ay napakadedikado kaya nakuha din niya ang respeto at paghanga ng kanyang mga ka-teammates. Dahil sa sports ay mas gumanda ang katawan ni Florencia. Dagdag pa ng kanyang magandang mukha at blunt na buhok. Yun ang nagbukas kay Florencia sa mundo ng pagmumodelo. Dahil sa hilig sa arts ay sinubukan din niya ang maging isang tattoo artist. Nakilala din si Florencia sa social media dahil sa kanyang ipinakitang talento sa pagtatato, paglalaro ng sports at pagmomodelo. Nagkaroon siya ng maraming followers at mga tagahanga. At dahil matagal na rin na nahiwalay si Florencia sa ama ng kanyang mga anak, kaya nakapag-isip siya na buksan muli ang puso sa panibagong lalaking mamahalin. Doon na niya nakilala ang lalaki na 2 taong mas matanda kaysa kanya. At siya ay si Ignacio. Si Ignacio ay napaka-sports-minded din kaya doon sila nagkakilala. Siya ay may kaya sa buhay dahil siya ay isang accountant sa sarili nilang kumpanya na itinayo ng kanyang ina at ng kanyang stepfather. Noong una ay maayos at masaya naman ang relasyon ng dalawa. Ngunit habang tumatagal ay naging seloso at napaka-controlling na ni Ignacio. Ayon pa sa mga malalapit kay Florencia, napaka-possessive ni Ignacio. At simula nung naging sila ay bihira na nilang makasama si Florencia dahil nilalayo siya ni Ignacio sa mga kaibigan. Kahit sa mga followers ni Florencia na nagko-comment sa kanyang mga social media ay pinagseselosa na rin ni Ignacio. Hindi rin maganda ang pakikitungo ni Ignacio sa panganay na anak ni Florencia na si Milo dahil ito umano ang kumukuha ng atensyon ni Florencia sa kanya. Dahil sa pag-uugali ni Ignacio ay makailang beses sila naghiwalay, ngunit minanipulan niya si Florencia at binibigyan ulit siya ng isa pang pagkakataon. April 6, 2024, bandang alas 5 ng umaga. May narinig na mga ingay mula sa bahay ni Florencia na siyang gumulat sa kanyang mga kapitbahay. Ngunit wala ni isa sa mga kapitbahay ang tumawag ng pulis. Bumalik sa normal ang kapaligiran hanggang sa dumating ang alas 4 ng hapon. May isang indikasyon na may masamang nangyari. Sa isa sa mga bintana ng bahay ni Florencia ay may nakita ang mga kapitbahay ng isang sulat kamay na nagsasabing tumawag sila ng emergency services. Dahil sa naintrigang isang kapitbahay sa nakitang nakasulat sa bintana, kaya nagdesisyon siya na puntahan ang bahay at kumatok sa pintuan. Ang bumukas sa kanya ay ang 7 taon na si Milo, dahil si Amber ay nasa bahay ng kanyang lola. Tinanong ng kapitbahay si Milo kung nasaan ang kanyang mga magulang. Sumagot lamang ang bata na naglalaro lamang siya ng kanyang PlayStation sa sala at sinabi niya rin na siya ay gutom na. Sinabi din ni Milo na sinubukan niyang katukin sa kwarto ang kanyang mama kasama ni Ignacio pero nakalak ang pinto at walang sumasagot. Dahil sa nag-alala na ang kapitbahay kay mabilis siyang tumawag ng mga pulis at inireport ang nangyari. Pagkarating ng mga pulis ay pumasok sila sa bahay. Kumatok sila sa pinto ng kwarto ni Florencia ngunit wala pa ring may sumasagot. Kaya nagdesisyon na sila na sirain na lamang ang lock ng pintuan. Pagkabukas nila ay bumulaga sa kanilang isang eksena na di nila inakala. Sa sahig ay nakahiga si Florencia at wala na itong buhay. Samantalang si Ignacio naman ay may cable wire sa kanyang leeg na nakakonekta sa kanilang cabinet. Agad na ipinaalam sa Homicide at Institutional Prosecution Unit ang nangyari. Dumating din ang forensic experts para magsagawa ng masusing investigasyon at para malinawan kung ano nga bang nangyari. Sa kaparehong araw ay nagdesisyon ng mga pulis na magsagawa ng emergency protection measure para masigurado na ang mga anak na naiwan ni Florencia ay mapupunta sa pangangalaga ng kanilang mismong lola. Sobrang nagulat ang komunidad at mga kaibigan sa biglang pagpanaw ni Florencia. Ayon sa ibang mga kapitbahay,
Nakarinig umano sila ng mga katok na nagmula sa bahay ilang oras bago natagpuan ang katawan ng dalawa. 2 araw matapos ang nangyaring trahedya, Lunes, April 8, ang mga teammates sa soccer ni Florencia ay pumunta para dumalo sa kanyang lamay. Nadiskubre ng mga pulis na noong November 25, 2023, tumawag si Florencia sa mga pulis dahil sa pag-aaway nila ni Ignacio. Kasunod noon ay inilipat si Florencia sa prosecutor para ipaliwanag ang sitwasyon. Sinabi niya na 1 linggo na siya nakikipaghiwalay kay Ignacio, ngunit hindi niya ito mapaalis sa kanyang bahay. Ngunit nung tinanong siya ng mga pulis kung siya ba ay sinasaktan ni Ignacio, sinabi ni Florencia na hindi. Saad pa ni Florencia na sa buong buhay niya ay yun lamang ang unang beses na tumawag siya sa mga pulis. Pinanindigan ni Florencia na nag-away lamang sila ni Ignacio at hindi siya sinaktan. Ngunit ayaw ng lalaki na umalis sa kanyang bahay kahit na makailang beses na niya itong pinapaalis. Tinanong pa si Florencia ng assistant prosecutor kung kailangan pa niya ng tulong mula sa forensic medical team at ng mga interdisciplinary professional team ng Public Prosecutor's Office, ngunit tumanggi si Florencia. Kaya ang ginawa na lamang ng prosecutor ay mag-issue ng prohibition order laban kay Ignacio at agad na ipinaalam yon sa kanya. Ang prosesong yon ay kadalasang ginagawa sa kaso ng domestic violence para maprotektahan ang biktima sa posibleng pananakit sa hinaharap. Simula noon ay kinumpirma ng prosecutor na wala na silang narinig pa na reklamo mula kay Florencia hanggang sa nangyaring krimen. Ngunit base sa isang kaibigan ni Florencia na si Johanna, bago ang nangyaring alitan nila ni Ignacio noong November, tumawag pa sa mga pulis ang kapitbahay ng dalawa dahil sa narinig nila na sinasaktan si Florencia ni Ignacio. Natuklasan ng mga investigador na noong araw na nangyaring krimen ay sinirado ni Ignacio ang pintuan sa kanilang kwarto ni Florencia para hindi sila marinig. Kaya si Milo ay nanatili lamang sa sala para maglaro ng kanyang PlayStation at wala siyang kamalay-malay sa nangyayari sa kanyang ina sa loob ng kanilang kwarto. Ayon sa mga eksperto na sinakta ni Ignacio si Florencia at sinakal hanggang sa mawalan nito ng hininga. Pagkatapos niyang mapatay si Florencia ay sumulat siya na tumawag ng emergency services at inilagay yon sa kanilang bintana. Kasunod noon ay nagpakamatay na rin siya gamit ang cable wire. At ang motibo sa pagpatay ay selos at hindi niya matanggap na gusto nang makipaghiwalay sa kanya ni Florencia. Dahil sa nangyari ay nawala ng ina ang 2 bata at hindi rin matanggap ng pamilya ni Florencia ang kanyang sinapit. Kahit ang mga kasamahan niya sa soccer ay nanghihinayang dahil sa magaling at madiskarteng babae si Florencia. Siya ay napakaresponsabling ina din sa kabila ng siya lamang ang bumubuhay sa 2 niyang anak.